Okay, tungkol dito sa mga binitawang salita ng isang matapang, ngunit mukhang kulang sa kaalaman na senador para sa isang taong simbahan, ay panoorin muna natin bago tayo magkomento. Okay. Pag pong pa-victim, ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. My goodness, ang tapang, Secretary. Tapang, sobrang matapang eh. Grabe. Bakit, ang tanong kasi, bakit hindi pa yan pinasagot ng ombudsman doon sa kaso na kidnapping of minor at saka wiretapping? At ngayon, nang haharas ng isang matinong taong bayan. So this is not the first time, Secretary, na nangyari ito kay Risa Hontiveros. Oo. Na abuse of Abuse of power. Legislative power. Abuse of legislative power. Kinupkup niya yung mga bata na possible witnesses doon sa Kian Santos murder or death, no? Doon sa war on drugs. At gagamitin niya, dahil sa nanggagalaiti siya kay President Duterte, gagamitin niya na testigo kay President Duterte. Ito related din ito doon sa accusation nila na nasa ICC na ngayon ang kaso. And anyway, dito sa kanyang harassment kay Ginoong Pastor Quiboloy ay umaabot na hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo, at umaabot na din sa mga abogado, at mayroong isang matindi at matalino at well supported by many Filipinos na abogado. Ang pangalan niya ay si pakinggan natin, Arnedo Valera. at to si Ginoong Attorney Arnedo Valera na may sinasabi tungkol dito sa itong kabulastugan ni Hontiveros. Ito, pakinggan natin ito. Attorney, saan ba ang tamang korte kung gusto talaga ng hustisya? Talagang gusto nila kasi parang atat na sila makamit yung hustisya. Senado ba o dito sa korte na lang diretso? Alam mo, yung nangyayari dyan sa Senate committee na yan, malinaw na overreach yan, no? Ng legislature. Kasi sinasaklaw nila yung mga functions ng executive branch. So, napakahalaga ulit na pagtibayin natin yung principle of separation of powers. Kasi yung violation dyan ay napakalinaw. Presumption of innocence. The committee ay hindi dapat siya ang maghuhusga at mag-uusig sa isang akusado, no? Katulad nung nabanggit ko before, yung konteksto ng aid of legislation, kalimbawa, sinasabi nila na in line yan with the legislation sa human trafficking. Alam mo, sa ating kasaysayan at halos sa buong mundo, ang Pilipinas ay merong pinakamatibay na batas sa human and labor trafficking. So, ano pa yung aid of legislation dyan? So ang lumalabas tuloy dyan ay yung pagdetermina ng probable cause na trabaho yan, at law enforcement na trabaho yan ng fiscal halimbawa o sangay ng Department of Justice ay ginagampanan ng legislature. So anong motibo dyan, no? So hindi naman nagkulang si Pastor Quiboloy, at sinabi naman niya na handa akong harapin ang mga akusasyon sa akin sa tamang forum. At ang tamang forum ay hukuman. Iyan ang magdidetermine ng guilt or innocence of a person. So sana maging masinop ang ating legislatura na hindi magamit yung committee powers nila, no? Upang buwagin or pahinain ang ating institusyon, lalong-lalo na yung batayang prinsipyo ng
separation of powers sa isang demokrasya. Adman. Meron po bang pananagutan? Kasi maraming mga inconsistencies, maraming mga nakakakilala doon sa mga witnesses na ibinahagi doon sa sa pagdinig ni Senadora Risa Hontiveros na maraming nakakakilala sa kanila. Maraming inconsistencies. Yung isa pa nga, sabi niya, nagki-claim siya na na-assign daw siya dito sa SMNI. Sa tagal ko dito sa SMNI, hindi ko pa nakita yun siya. At nakilala namin kung sino talaga yun, pero never na-assign dito. Meron po bang pananagutan yung mga individual na yun? Kasi nakakatakot kung halimbawa, kung mayroong mga pagdinig, gagamitin patungkol sa politika, gagamitin na lang ito, basta-basta. Kawawa yung mga inaakusahan kasi nasa kamay na, nasa sentro sila, may media doon, naka-live stream pa, hindi makasagot ng tama kasi parang doon pa lang guilty na yung inaakusahan eh. Yeah, siguro Admar, ang pagtingin ko diyan, dapat napakahalaga yung prinsipyo ng pananagutan at aninaw, yung transparency, So anong ibig ko sabihin dito? Yung prinsipyo na dapat ay nakapaloob na aninaw dapat ang lahat ng ginagawa sa committee, kasama na dyan yung bakit mo kailangan takpan ang muka ng mga witnesses or resource persons ninyo, Again, kung merong talagang matibay na ebidensya, affidavit, declarations, at nakikita nila na may kaso allegedly against Pastor Quiboloy na sinabi naman niya na haharapin niya, ay ang aking suggestion dyan, isampa na yan sa korte. At doon ay may fair play tayo doon, Admar, Very clear, we have been saying that all along, na bukas naman ang judicial system. Why should it be that we go around that process para lamang ang isang senador ay mag-epal-epal for her own personal benefit. Ito lahat ng mga binabanggit dyan ng mga kaso na allegedly ay committed by Pastor Quiboloy, these are all cognizable under the judicial system. They can always be considered by the city fiscal if the complainant will file the charges and bring in their witnesses and determine if there is a probable cause. Dito, what is to be determined here? Hindi naman probable cause. Kasi one-sided. Wala namang confrontational The right of the accused is not given due course. Kasi it's only the senator that asks questions. This is an inquisition. Tulad nung Dark Ages na walang right. Kasi unang-una, this is in violation of due process dahil wala kang abogado eh. Hindi pwede magsagot ang abogado mo dito sa investigation in aid of legislation. The lawyer cannot speak. He can only whisper. Siyempre, if the client or the respondent in this hearing is not articulate, even if he has the truth, he has the facts in his favor, wala ding magagawa kasi we are always a witness to the hearing in Congress na magsasalita pa lang, pwede nang tigilin at susuplahin ng senador. At yung anong gusto nilang marinig, yun lang ang gusto nilang marinig. So, this is really a violation of the due process of the Constitution. Which can only be given the right thing under the jurisdiction of the city fiscal, or for that matter
the ombudsman if the accused is a public officer. So ito po, galing po ito, commentary na ito sa isang very very learned and very articulate member of Congress. No other than Congressman Marcoleta. Mayroon din siyang commentary dito sa pinaggagawa nitong si Hontivirus. I hope the virus in her will not be transmitted to other senators. Oo, mga kababayan. Ito po si Ginoong Congressman Marcoleta. Ano ba yung inuusig kay Pastor Kibuloy? Pastor yan ata. Ano ba bakit siya inuusig? Ang nagpatindi po dito, bukod dun sa mga nauna na niyang mga kinakaharap na kaso, lalo sa Amerika, ay ito hong meron ho kasi nagsalita na si dating Pangulong Duterte daw po at si Vice President Sara Duterte ay tumanggap ng isang bag ng mga baril mula kay Kibuloy ko. Hindi lamang yan, meron pang mga nauna. Meron pa mga sumbong na merong nakatakip ang mukha. Yun, yung mga sexual abuse at iba pa. So ano ba yung sana nandito si Senator Risa Hontiveros para mula sa kanya malaman natin ano ba yung layunin ng iyong pag-iimbestiga, kasi alam ko in aid of legislation yan. Ano ba ang mga pinapanukala mo? Magpapanukala ka ba ng pag-amyenda ng revised penal code, halimbawa? Kasi kung pinag-uusapan ay rape, halimbawa. O kaya acts of lasciviousness. Meron na bang mga draft kayo, mga piyesa ng batas na iniisip nun yung susugan ng revised penal code? O pagka wala namang malinaw na gano'n at gusto mo lang ipatawag sapagkat gusto mo siyang lumantad at pagkatapos para siya ituro ng mga testigo na kinalap mo, para sa akin sarili kong panukat parang hindi ata nakasalig sa mga pamantayan lalong-lalo na may nakita ko nakatakip ang mga mukha. Yung identity ng mga tao na parang magbibigay ng kanilang mga statement para usigin si Pastor Kibuloy. Bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang hindi walang basihan Bakit ka mo? Ikaw ba manguusig ka nang hindi mo ipakikita kung sino ka? Maski naman sa pangkaraniwang pag-uusig na ginaganap sa mga piskalya natin. Kapag ikaw ay naghain ng asuntong kriminal sa kanino man na nakagawa sa iyo ng pagkakasala, ipakikita mo yung katauhan mo. Hindi ka tatanggapin ng piskal na magpapail ka ng asunto ng nakamaskara ka. Gagawa ka ng unang-una gagawa ka ng complaint affidavit. Doon ay pakikilala mo ang sarili mo. Pipirmahan mo pa ngayon sapagkat pag hindi mo pinirmahan yun, baliwala yun. Paano ngayon kung bakit mo ganun ba yung pamamaraan sa Senado kung halimbawa may uusigin ka kailangan nakatakip ang mga mukha ng mga testigo mo? Paano mo masasabi ngayon na yung mga taong yun magsasabi ng totoo sa'yo? Pangalan nga lang nila, yung mga identity nila, ayaw nilang sabihin. Paano susumpa yun sa katapatan ng mga sasabihin niya laban sa isang tao? At titingnan natin. Kung sa ordinaryo ng criminal case, hindi nga papasa yung wala kang nakatakip ang mukha mo. Bakit naman dun sa Senado po pwede yun? It's a rebuke, coming from a very good lawyer and a congressman at that. Sampal sa mukha nitong walang hiya na senador, na sa dami-dami ng mga nagko-comment, hindi pa rin natitinag, parang